Hello po, Boss Neb. Kwento ko lang yung tungkol sa teacher namin noong college na pangit ka-banding. 2 years pa lang siyang nakakagraduate at doon din sa university na yon nagtapos ng pag-aaral. Hindi naman siya eduk. Ang course niya raw ay IT, kaya related doon yung tinuturo niya. Kinuha siyang teacher nang mabawasan yung IT professors. Total ay summa cum laude siya nang mag-graduate. 6 months lang daw siyang magtuturo kasi wala siyang balak talagang maging teacher. Napakiusapan lang daw talaga siya. At dahil nga kailan lang nakagraduate si Sir Warren, hindi kami nalalayo sa edad niya. Mga 18 o 19 years old kami. Tapos siya naman nasa 24. Para lang kaming magbabarkada. Mahilig din siyang mag-online games, kaya marami kaming napapagkwentuhan. Isang beses pagpasok niya sa room namin, kamuntik na siyang matumba. Napahawak siya sa isa sa mga upuan sa harap. Tapos namutla at pinagpawisan. Siyempre bilang malapit kami sa kanya, nag-alala kami. Lalo na kaming mga lalaki kasi kami-kami nga yung parang magbabarkada. Naupo talaga si Sir sa sahig. Tapos sunod-sunod yung hinga niya habang iniikot yung paningin sa kwarto. Tapos sabi niya, "Sa gym na lang tayo siguro magklase." Iisa yung tanong naming lahat. Bakit? Hindi agad siya nagsalita. Basta tumayo siya at pinasunod kaming lahat sa gym. Nagrereklamo na kami nun kasi mainit sa gym. May bubong nga pero wala namang aircon. Yung room kasi namin ay di aircon, Sir Neb. Naaasar na yung iba, lalo na yung mga babae. Pagdating sa gym, okay na ulit si Sir. Parang nag-inarte lang para hindi doon sa classroom magklase. Nagdi-discussion na kami pero yung iba bulungan ng bulungan. Nagrereklamo habang nagpapaypay. Siguro na bad trip si Sir Warren, kaya napilitan niyang sabihin yung dahilan kung bakit ayaw niyang sa room magklase. Pagbukas daw niya kasi ng pinto, may sumalubong sa kanya na babaeng malaki ang muka tapos sinigawan siya. Nanghina raw siya at nahilo dahil doon. At noong tinignan niya yung classroom namin, may tumutulo daw na likido mula sa kisame. Maitim at malagkit. May 3 lalaki rin daw na nakatayo sa unahan at pinapanood kami. Yun daw babaeng may malaking muka, paikot-ikot sa buong room at parang pumipili ng estudyante kasi lahat daw ay tinitignan sa muka. As in muka sa muka. Ayaw naming maniwala kasi kilala naming palabiro si Sir Warren. Sinasabi namin na nananakot lang siya. Kaso Sir Neb, may mga sinasabi siya na nakapagpapatunay na may mga nakikita siyang hindi karaniwan. Kagaya noong namatay ang tatay ng isa naming classmate. Na-i-describe niya ang itsura, pati na rin kung ano ang kinamatay. Dahil minsan daw ay nakikita niya yung tatay ng classmate namin na sumusunod sa anak niya. Basta maraming pagkakataon na nagagawang sabihin ni Sir ang mga detalyeng imposible niyang malaman ng ganun-ganun na lang. May third eye daw kasi si Sir at may mga espiritu na nagbubulong sa kanya ng mga bagay na hindi niya alam. Isa rin daw ang mga yon sa nakatulong sa kanya kaya matataas ang grades niya noong nag-aaral pa. Mula noon, bukod sa online games, ay napapagkwentuhan na rin namin ang tungkol sa mga nakikita ni Sir. Sabi niya pa, malinis ang CR ng mga babae sa education building. Pero yung CR sa agriculture, may madre daw na nagiging dahilan ng sakit ng ibang estudyante. Minsan napapansin namin na bigla na lang siyang mapapalingon o matutulala sa isang lugar. Tapos kunwari, walang nangyari. Yun pala ay may nakikita na siyang kung ano. Marami raw talaga siyang nakikita, Sir Neb. Hindi na lang niya sinasabi para hindi kami matakot. Pero kapag natutulala na siya saglit o napapalingon kung saan, kukulitin na namin siya para magkwento. Ito po ang official TikTok ng Pinoy Creepypasta.
Para po sa mga latest episodes, dalaw po kayo sa ating YouTube channel, Pinoy Creepypasta Tagalog Horror Stories.